Gaya na nakasanayan, maagang nagising si Richelle upang asikasuhin ang pagluluto ng almusal. Larawan siya ng isang butihing may bahay habang naguhugas ng pinggan. Naalala niya ang nalalapit na kasal nila ng fiancé na si Sandro at napatango sa kawalan. Nakangiti siyang bumalik ng kwarto upang ayain ng fiancé na kumain. Baby, may sakit si Papa. Kailangan niya ng gamot. Baka pwedeng pa-transfer ng kahit 5,000 lang. Maluhaluhang sabi ni Sandro habang nag-aayos sa harap ng salamin. Ang mahal naman yata ng gamot ng papa mo. 5,000 talaga? Hindi ko nga narinig na nagpa-check up si Tito. Richelle, alam mo hindi ko kailanman tinipid si Papa. Siya lang ang bumuhay sa akin simula pa na umalis si Mama. It's not a big deal, alright? Love naman. Magiging father-in-law mo siya. Hindi pa rin ba family ang tingin mo sa amin? Agad siyang nakaramdam ng pagkailang. Hindi sa ganun okay. Kasi, di ba kabibigay ko lang ng 10,000 sa'yo no isang linggo? Pinambayad ko yung sa utang natin. Naalala mo ba si Marco? Yung loan shark na gago sa kabilang barangay. Wala na kami utang sa kanya. Inangat niya ang palad. Excuse me, Sandro. Utang natin? Kailan pa ako nakinabang sa utang na yan? Love, hindi ko nabayaran si Marco kasi ginastos ko ang pera sa paghahanda ng kasal natin. O edi, parang hati na rin tayo sa utang na yun, di ba? I did that for you. Napahawak si Richelle sa kumikirot na ulo. Hinablot niya ang bag na nakasabit at kinuha ang phone doon. 5,000 yan Nandiyan na. Baka sabihin mo na mali na naman ako ng pindot. Tapos magpapasend ka ulit. Actually, love, dagdagan mo na ng 2,000. Bibili ako ng prutas pati na rin gatas para kay Papa. Napapikit si Richelle. Nagdadalawang isip siya kung bibigyan niya ba ang lalaki o hindi. Kung alang-alang kay Tito Nick, pagbibigyan niya na lang ang nobyo. Wala naman sigurong masama, lalo na kung para sa kalusugan ng kanyang magiging father-in-law. Sige na, mag-ingat ka sa lakad mo Oo naman, salamat love. Umatras si Richelle at tinignan ang mga larawan nila ni Sandro sa kanyang phone. Hindi pa rin nagbabago ang kagupuhan nito kahit pa 2 taon na silang nagsasama. Maraming chismis ang kumakalat sa kanilang barangay kung bakit tumandang dalaga si Richelle noon. Pero hindi nila alam ang tanging rason kung ba't marami ang umaatras dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang pagkababae sa kung sino lang. May mga pagkakataon na natitempt siya na ibigay ang sarili kay Sandro dahil ito ang kumasa sa halos 5 buwang panliligaw sa kanya. Pero dala ng kanyang matinding paniniwala na kaya niyang protektahan ang sarili. Sabi ng friends niya, marahil hindi lang ganun kagusto si Sandro. Para naman kay Richelle, tanda ng pagmamahal ang kanyang kakayahang maghintay. True love is patient and kind. Binuksan niya ang contacts at tinawagan ng matalik na kaibigan. Hi, sweetheart! Sagot ni Yumi. Kamusta ang aming bride-to-be? Eto, naglilinis sa apartment. Busy na busy sa trabaho yung fiancé ko. Kaya ako muna ang kumikilos na lahat sa bahay. Papalabas na kasi yung produkto nila kaya todo kayod siya. Yan nga rin ang sabi sa akin ni Tito Nick kanina. Paano naman kayo nagkausap dalawa? Oh my God, what the hell? Me and my mouth. Nahuli mo tuloy. Lumabas kami ni Tito Nick. He's with me right now. Iso-sorpresa ka sana namin sa araw ng kasal mo. We're planning to book several food stalls. Yung mga paborito mo? Paliwanag ni Yumi. Wait, pakibigay nga kay Tito yung phone. Girl, I'm sorry, okay? Huwag ka na magalit. Sabi naman ni Tito, sila na raw ni Sandro yung bahala sa transactions. Magbibigay lang ako ng pera. Sila na mag-handle ng delivery. Heto, si Tito Nick. Nagsalita sa wakas sa matanda. Iha, kumusta ka? Tito, mukhang okay naman po kayo ngayon. Oh, bakit naman hindi? Abay, teka nga. May sinabi ba si Sandro? Kung ano man yun, Iha, totoo yun. What he said is true. Hindi niyo pa nga po alam kung ano sinabi sa akin ng anak niyo. Wala ka bang tiwala sa kanya? Hindi pwedeng mag-asawa na kalahati lang ang tiwala. Kailangan, kapag kasal na kayo, hindi mo siya kukwestiyonin. Kasi para sa'yo lang din ang pagsisikap niya.
Alam mo bang bala kanyang sorpresahin na isang kotse sa araw ng kasal niyo? Agad siyang nabuhayan. Kotse ho? Ito talaga. Huwag ka masyado masaya. Napaghahalata ang materialistic ka masyado. Napailing si Richelle. Hindi naman po, tito. Kung totoo yung sinasabi niyo, edi ngayon ko lang po maranasan na mabigyan ni Sandro ng regalo. Sa 2 taon po kasi naming mag-on, ako lagi gumagastos. Hindi ko gusto yung tono mo. Bay para bang nanunumbat ka. Ibabalik ko na kay Yumi ang cellphone. Napailing na lamang si Richelle. Minsan, hindi niya maintindihan si Tito Marcos. Ang init ng dugo nito sa kanya. Iniisip niya na lang, dala ito ng katandaan. Pero kahit ang parents niya, hindi naman ganito. Ano meron, girl? Ba't parang high blood si Tito? Tanong ni Yumi. Mali ko sa kanya. Hayaan mo na nga. Nga pala, wag na kayong tumuloy sa paghahanap ng stalls para sa reception. Konti lang ang imbitahin, di ba? Masasayang lang gagastusin mo dyan. I just want you to be there, Rumi. Oh, okay, sweetheart. Actually, hindi ko rin alam kung ba't gusto ni Tito na magkaroon ng ganun. I mean, may buffet naman, so ba't pa maglalagay ng food stalls? Sige na, you take a rest. Malapit na ang kasal mo. Sige na. Free ka ba ngayong Sabado? May kikitain ako I need you with me. Sure, basta ikaw. Sino pala yung imi-meet mo? Basta, makikilala mo rin agad pagdating doon. I'm excited! Alright, text mo ang address, girl Salamat, Yumi. Dahil secured nang makakasama niya ngayong Sabado, nakampante na si Richelle. Naging aligaga siya dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang nanay ni Sandro. Matagal na raw na hindi nagkikita ang mag-ina. Gusto niyang bigyan ng regalo ang kanyang partner. Kaya talagang pinahanap niya ang nanay nito. It's going to be an unforgettable experience. Sabi niya sa isipan. Pagdating ng napagkasundo ang araw, maagang umalis si Richelle. Tulog pa si Sandro, kaya hinayaan niya ito sa kwarto. Noong nasa biyahe siya, tumawag ang lalaki. Ba't di mo ako ginising, Richelle? Walang breakfast. Dakdak nito. Napangiti siya. Oh, worried ka ba na hindi ako nagalmasal? Huwag ka mag-alala. Bibili na lang ako ng pagkain sa labas. Buti ka pa. Paano naman ako? Ha? Di magluto ka. Ba't tinatanong mo pa ako, Sandro? Never mind. Mag-ingat ka sa lakad mo, love. Sige. Binaba niya ang tawag na medyo nawiwirdohan. Kailan pa naging ganun ka-demanding si Sandro? Bago ito. Di naman siya ganun dati Umiling si Richelle. Kagigising lang ni Sandro kaya natural na mainit ang ulo nito. Hindi lang talaga ito morning person at walang problema doon. Dito na po tayo, ma'am. Pagpukaw ng driver sa kanyang pansin. Wala pa si Ryumi sa labas ng coffee shop. Natanggap niya ang text ito na hindi na raw tutuloy ang babae dahil may importanteng pupuntahan kaya napailing na lang siya. Heto po ang bayad. Salamat po, Manong. Pinagpag ni Richelle ang natuping skirt bago pumasok sa establishmento. Hinawagan niya ang isang unknown number. Ihanasan ka? Nasa loob na ako Pink ang dress na suot ko. Sige po. Nung makita niya si Tita Agnes, agad siyang napalunok. Napakaganda nito sa personal. Hi, my name is Agnes. I'm glad to see you. Hindi ko alam kung paano kakakausapin na hindi naaalarma si Sandro at ang tatay niya. Panimula nito. Nanigas ang postura ni Richelle. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ako ang biological mother ni Sandro. But yes, I became his mom. Kung ganun po, nasa ng biological mother niya? Hindi ko alam. Hindi rin sinabi ni Nick sa akin sa tagal namin naging mag-asawa. Sumimsim ito ng kape bagong umiti. Listen to me first, Iha. Ano po yun? Huwag mo na ituloy ang kasal. Umiling siya. Ma'am, nakahanda na ang lahat Ba't niyo po ba ginagawa to? Nandito naman po ako para personal kayong imbitahan. May utang akong 2 milyon, Richelle. Hindi ako ang nag-loan. At nung kumprontahin ko si Nick tungkol doon, sinabi niya sa akin na tutulong siya sa pagbabayad. Dapat lang. It was him who opened the loans under my name. Nalaman ko na lang. Hindi niya tinapos ang pagpaproseso sa mga papeles namin. We are not legally married. Nawala siya sa isang iglap at kasabwat niya si Sandro sa nangyari.
Natahimik si Richelle, tumawa ang ginang. Masaya ka siguro kasi sa tingin mo mahal na mahal ka niya, iha. He's not the Prince Charming that you want. Manggagamit sila ng tatay niya. He will get your money and run away like what they did to me. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila mapatawad. Humingi siya ng patunay. Agad na naglabas ng iilang papeles si Tita Agnes. Inisa-isa ito ni Richelle hanggang manakit ang kanyang mga mata sa mga nababasang detalye. At hindi siya makapaniwala na totoo nga ang sinasabi nito. Pero 2 taon na sila ni Sandro. May mga pagkukulang man ito pero iniintindi niya. Hindi kaya nagbago na ito? Baka hindi na nito ulitin ang ginawa noon. Nagtataka ka siguro kung ba't lang ako lumantad. Ang totoo niyan, sinusubaybayan ko kay ni Sandro. Iniisip ko na sana hindi siya katulad ng ama niya. Pero noong isang linggo nakita ko siya may kinakausap na babae. Naghalikan sila, ang alam ko, ikaw ang fiancé ni Sandro. Kaya napagtanto ko na baka iiwan ka na niya at lilipat na siya sa iba. Ma'am, ano nangyari nung araw na yan? Anong araw po yan? Linggo. Naglilinis ako ng gym kaya nakita ko siya. Kilala ko rin ang babaeng target niya. May katandaan at dalaga pa rin. Huminga ito ng malalim. Bago kunot noong umiling. Hindi pa rin siya nagbabago, iha. Naging katulad na siya ng tatay niya. Sinasabihan kita habang maaga pa. Alisin mo na sa sitwasyong yan ang sarili mo. Tumango si Richelle. Nagtagal siya ng ilan pang minuto sa shop bago lumabas para magpahangin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. 35 years old na siya ngayon taon. Kung magsisimula siya ulit makipag-date, baka kung anong petsa pa siya magkaroon ng happy ending. Kung kukumprontahin ko si Sandro, magbabago kaya siya? Magtitino ba siya? Hindi pa rin nawawala ang pandidiri niya sa iniisip na may nakahalikan nitong iba. Gayon pa man na naig sa kanyang puso ang kagustuhang intindihin ng lalaki. Ano ba talaga ang problema ng lalaking yun at nagkakaganito? Nagpasya si Richelle na obserbahan muna si Sandro. Kinagabihan, nagkita sila ng lalaki sa bahay. Hindi naghanda ng hapunan si Richelle. Wala siyang ganang kumain. Ayos lang, tapos na rin naman akong kumain. Nabusog ako habang nasa meeting. Sagot ni Sandro. Habang nagpapalit ito ng damit galing banyo. Hindi mo man lang ba ako ipagluluto? Para saan pa, love? Di ba wala kang ganang kumain? Huwag mo na ipilit. May breakfast pa naman bukas, magtiis ka na muna. Bumibigat na ulit yung timbang mo, kaya mas maganda yung nagda-diet ka. Itinikom ni Richelle ang bibig. Pinagmasdan niya ang lalaki bago lumunok. Ang tagal na pala mula na huli mo akong paglutuan ng pancake, no? Paborito ko yun. Oo nga pala. Gusto mo ba igawa kita nun? Though it's not morning, masyado ring matamis. Kung di ka mag-iingat, mas tataba ka pa. Naging mapait ang panlasa ni Richelle. Umiling siya sa katumayo para pumunta sa kabilang silid. Kailangan niyang magpakalma. Hindi naman ganito kung magsalita si Sandro dati. Considerate ito. May emotional intelligence. Napaka-charming pa. Ngayon, masyado ng brusko. Kontratuhin siya parang kabarkada imbes na kabiyak. Anong problema, iha? Bungad ng kanyang papa. Kung may problema, magsabi ka lang sa akin. Inaaway ka ba ni Sandro? Ba't yan na naisip niyo agad pa? Sorry anak. Ibibigay ko kay mama mo ang telepono. Napailing siya. Pa, hindi ako galit. Gusto ko lang marinig ang rason kung ba't yan agad ang pumasok sa isip niyo. Malapit na ang kasal namin ni Sandro. Kung di kayo magsasabi, baka pagmulan pa to ng panghihinayang nating dalawa habang buhay. Hindi kaya masyado ka lang nagmamadali, Richelle? Paano kung di naman pala si Sandro ang para sa'yo? Masama lang talaga ang kutob ko sa lalaking yan. Nung una, gustong-gusto niyo po siya. Ba't bigla nagbago ang isip niyo? Paano hindi? Nagbago rin ang trato niya sa'yo. Dati, di ka pinagbubuhat ng mabibigat na gamit. Pero ngayon para bang wala na siyang pakialam sa'yo. Matagal ko nang gustong kausapin ng lalaking yan. Ayoko lang makialam sa relasyon niyo. Matanda ka na. Alam mo na kung anong dapat gawin. Naintindihan ko, Papa. Sige, kailan kayo bibisita rito? Nakausap ko na ang tito at tita mo . Nakahanda na sila para sa kasal niyo. Saka na po. Pagtapos na si Sandro sa pag-aasikaso ng papeles namin. Marami rin pinapagawa sa kanya sa opisina .
Kahit na maliit na seremonya lang ang mangyayari, sa reception naman kami babawi. Malalim na po ang gabi, matulog na kayo ni Mama dyan. Huwag kayong mag-alala sa akin. Alright, Iha. Good night. Good night, Papa. Lumabas si Richelle at pumasok sa silid nila ni Sandro. Nakita niya ang lalaki na nagsiselfone sa kama. Nakainom ito at mukhang inubos muli ang laman ng kanilang ref. Doon, umiling siya. Di ba sabi mo hindi ka naiinom? Love, ngayon lang naman. Isa pa, anong gusto mong gawin ko? Titigan lang kita. Yumakap ito sa kanya sabay ngisi. Alam mo kung gaano kita kamahal. Gusto mo bang tutulala lang ako sa isang tabi habang ikaw pasarap na tulog sa kama? Boring yon, love. Ano bang gusto mong gawin natin? Manood tayo ng movie? Nope. Ang dapat natin gawin ngayon, yung normal na ginagawa na magkasintahan. Kaya nang? Umayag ka na kasi magpagalaw sa akin. I mean, love. Magpapakasal na tayo. Ano pa bang pinagkaiba nun? Ayoko. Humiga siya sa kama at umiling. Ba't di tayo mag-usap? Normal na gawain din naman yun na magkarelasyon, di ba? Yung mag-usap? Halika rito, mag-usap tayo na masinsinan. May tatanong ako. Kumislap ang mga mata ni Sandro. Tungkol saan? Pinuntahan ako ni Tita Agnes kanina. Agnes? Namutla ito habang nakatitig sa kanya. Love, kinausap mo ba siya? Oo. May sinabi siya sa akin, Sandro. At gusto kong linawin kung may katotohanan ba yung paratang niya sa'yo at sa papa mo. Padabog itong lumayo. Richelle, ano ba? Di mo sinabi sa akin agad para sana kami nalang nagkaharap. Nakikialam ka eh. Teka, wag mo naman ako sigawan. Kaya ako ginawa yun kasi gusto ko marinig ang side niya. Ba't ba ang defensive na dating mo? Defensive ang dating. Kasi wala kang paki sa nararamdaman ko. Ayan ka sa pagiging santa-santita mo eh. Kala ko ba magka-partner tayo? Okay, sorry. Pero sagutin mo muna ako. Iniscam niyo ba dati si Tita Agnes? Ba't galit na galit siya sa inyo ni Papa mo, ha? Umangil si Sandro. Wag na, Richelle. Sinira mo ang tiwala ko. Kaya wala kang obligasyon na sagutin ka. Kung naging transparent ka lang sa akin, hindi naman mangyayari to eh. Kaya bahala ka sa kung ano mong gustong paniwalaan. Nagmamadali itong umalis. Agad na naghabol si Richelle. Anong plano mo? Titigil na ba natin ang kasal? Sandro, sumagot ka. Richelle, I still love you. Pero sa ngayon, kailangan ko ng time para mag-isip. Malalim ang pinagsamahan nating dalawa. Kaya hindi ko sasayangin yun, but please, i-consider mo naman ako. You should prioritize me above others. Sagot ni Sandro bago lumabas ng bahay. Napagod siya sa paghahabol. Tumingala siya at nag-isip kung ano ba ang dapat na susunod na gagawin. Kapag kumalma na si Sandro, aanyayahan niya ito na sumama para magpa-counseling. Hindi pa huli ang lahat. Baka makakaya pa nilang lutasin ang problemang ito. Kasi, gaano pa man katibay ang ebidensyang pinakita ni Tita Agnes sa kanya, may parte pa rin sa kanya na umaasang may magandang paliwanag si Sandro. Sana, maging bukas ito sa kanya at sabihin kung ano nga ba talaga nangyari noon. Hindi nabigyan ng pagkakataon ng hiling ni Richelle. Nung ilang araw lang ang hihintayin para sa kanilang kasal ni Sandro, umuwi siya sa kanilang bahay at nakitang may kakaiba sa paligid. Nawawala ang gamit ng lalaki. Wala ang mga gadget ni Sandro, sapatos maging relo. Walang naiwan sa drawer kahit isang bakas na minsan silang nagsama. Tinawagan niya ang lalaki. Agad ito sumagot. Ano ba, tanda? Bilisan mo, nandito na ako. Sandro, nasan ka? Ba't nawawala ang gamit mo dito sa bahay? Saan ka pupunta? Saglit itong tumahimik bago asar na bumuga ng hangin. Richelle, tama na. Nakakapagod ka. Alam mo ba yun? 2 taon kitang hinintay pero ang kuripot mong babae ka. Hindi mo na nga maibigay sa akin yung katawan mo. Tinitipid mo pa ako sa pera. Anong pinagsasabi mo, Sandro? Pinipiro mo ba ako? Hindi ka naman ganito dati ah. Marespeto ka nun, ano ba nangyayari sa'yo? Pagod na ako sa'yo. Nakuha ko na yung kailangan ko, kaya ikaw, malanta ka dyan mag-isa. Mabulo ka kasama yung pagkababae mo. Total ayaw mo ipagamit kahit kanino, di ba?
Huwag mo na akong tatawagan ulit. Pinatay nito ang tawag. Naiwan si Rochelle na tulala habang pilit iniintindi ang mga salitang binitiwan nito. Ang lalaking mahal niya. Ininsulto siya ng basta-basta na para bang wala silang pinagsamahan. At wala itong paki sa kung ano mangyayari sa kanya. Nag-dial siya muli ng numero. Umaasa siya na sana magawang kausapin ni Tito Nick si Sandro. Sana maging responsable ito at humarap ng kusa sa kanyang mga magulang para ipaliwanag ang lahat. Rochelle, Tito, may dapat kayong malaman. nag-kausap na ba kayo ni Sandro ko? Nagtaka man siya. Hindi niya na lamang pinansin ang kakaiba sa matanda at mas piniling isumbong ang nangyari. Opo, may sinabi siya sa akin na hindi ko po nagustuhan. Tito, baka pwede po. Hindi mo na ako tito ngayon. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Hindi ka na kailangan ni Sandro. Gaya ni Sandro, pinatay nito ang tawag. Napapikit siya dahil sa pinaghalong emosyon na nararamdaman. Para bang pinagkaisahan siya na mag-ama. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Tita Agnes. Ito na ba yun? Paano na nagastos para sa kasal nila ni Sandro? Nung kumalma na sa wakas ang puso ni Rochelle, dumaan ang araw na dapat ay wedding day nila ni Sandro. Inasikaso niya ang pagkakancel ng lahat. Dahil doon, meron siya nalaman. Tinakbo ni Sandro ang pera niya. Nang isa-isahin ni Rochelle ang mga taong tinawagan nito para sa kanilang kasal, natuklasan niya na wala pala itong isinet na kahit ano. Yung mga araw na isinama siya nito para sa venue at fitting ng bridal gown, agad pala nitong pinahinto ang reservation. Dahil kinukumbinsi siya ni Sandro na walang problema, hindi na siya naginala. Nagtiwala siya rito kasi magpapakasal na sila. Gusto niyang matuloy ang seremonya ayon sa kagustuhan nilang dalawa. Hindi niya alam na may masamang balak pala ang lalaki, kaya numero nito ang ginamit para sa lahat ng transaksyon. I am sorry, Rochelle, pero wala talagang pinareserve ang nobyo mo. Oo, no nakaraan tumingin-tingin siya rito. Naalala ko pa nga tinawagan ka niya. Sa huli hindi kayo tumuloy. Napag-usapan niyo na ba? Tanong ng isang representative mula sa hotel. Napagdatausan sana ng kanilang reception. Walang kasal na matutuloy, pasensya na ha. Tumawag lang ako para malinawan. Ibinaba niya ang tawag at tinarap si Ryumi. Anong nalaman mo? Pera mo ang ginamit, pero pangalan na nakasulat sa mga reservation. Kaya nakansela niya agad. Yung mga nagpadala ng refund, siya ang tumanggap. Girl, kapag nakita mo yung gagong yun, sampalin mo ha, sabay pakulong. Malamyang tumango si Rochelle. Naglakad siya pa uwi. Hindi alam kung anong nangyayari. Iniisip niya kung paano babayaran ang kinuhang loan ni Sandro na kinabit nito sa kanyang pangalan. Hindi niya inasahan na bababa ito sa ganoong level para lang sa pera. Bale wala kay Sandro ang kanilang pinagsamahan. Gayunpaman, mabuti na lang naging wais siya. Hindi niya hinayaan si Sandro na maimpluwensya ng isip niya at ibigay pati ang kanyang pagkababae dito. Isang kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana ng backseat at humarap sa kanya ang isang hindi pamilyar na lalaki. Miss Rochelle, baka pwede tayo mag-usap? Untag nito bago humithit sa hawak na sigarilyo. Sino ka? Naghanda na siya para tumakbo kung sakaling may masama itong balak sa kanya. You don't know me. Imposible yan, ako si Marco. Di ba ako nabanggit ng fiancé mo? Sandro, di ba? Natutop niya ang bibig. Lumingon siya sa paligid. Naghahanap ng taong mahihinga ng tulong kung sakaling mag-amok ang Marco na ito. Anong kailangan mo? Wala akong pera. Nung mangungutang kayo, lagi ako may pera. Tapos ako ngayon to nangungubra, wala? Di makatarungan yan, miss. Pasok ka dito, may tatanong ako sa'yo. Umatras si Rochelle. Kumunot ang noo ni Marco. Get in, habang mabait pa ako sa'yo. Ayoko, mag-usap tayo dito sa labas. Gusto mo ako matikitan? Dream on, sige na pasok. Sumenya sa kanya maging ang driver ng sasakyan. Sumunod na lamang si Rochelle. Dahil nandito na siya sa posisyong ito, di makikiusap na lang siya kay Marco. Sir, ipapaliwanag ko ang lahat. Panimula niya nung siya'y maupo. Pinakinggan siya ni Marco mula simula hanggang dulo. Maluha-luha pa siya habang sinasabi kung ilan ang natangay ni Sandro
na pera mula sa kanya. Kumibot ang labi nito. Ba't gusto mo magpakasal sa taong ganun? Wala namang markas sa noo yung mga manloloko, sir. Kung alam ko lang din na ganun ang nangyari o ganun mauuwi ang lahat, edi hindi ko siya papatulan. Gawain niya talaga ang mga scam ng mga babae. Sa tingin niyo, hiningi niya lang sa akin yung perang yon? Hindi. Nag-gaslight ako ng gagong yon. Iniwas ni Marco ang tingin. Saglit itong tumingala bagong umiti. You're beautiful, by the way. Huwag kang umiyak. Seryoso ka ba? Pagkatapos mo akong sindakin sa labas kanina, sasabihin mo yan? Mukhang nainsulto ang binata sa kanyang sinabi. Excuse me. Pasensya na kung di ako updated sa mga nangyayari dyan sa buhay niyo. Ang alam ko na ikaw nakasulat na guarantor sa utang ni Sandro. Sino aabulin ko? Yes, he betrayed you. Magalit ka sa kanya, do it. Pero tinakbuhan din ako. Hindi tayo magkalaban, magkakampi tayo. Sorry. Nahihimasmasan na sabi niya sa wakas. Ako nga pala si Richelle Sanchez. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung paano ako naging guarantor sa utang ni Sandro? Simple lang, magkasintahan kayo. Magpapakasal pa nga sana kayo, di ba? I'm sorry if you expected us to have all the formalities, Richelle. Hindi ganun ang negosyo ko. Marco John Lim nga pala. Tinanggap nito ang kanyang palad na nakalahad at nagpatuloy. Itinikom ni Richelle ang bibig. Nakalimutan niyang hindi pangkaraniwan ang pagkatao ng lalaking ito. Kung sinabi nitong kasali siya sa gulo, kahit paanong sabihin niya, hindi na magbabago yon. Salita nito ang batas sa kalakaran nila. Marami pang pinagkakautangan si Sandro, nagaya ko. Dala niya ang pangalan mo, so technically parang ikaw na rin ang umutang nun. I'm being kind. Sinasabihan na kita ngayon pa lang. Yumuko si Richelle at tinakpan ang muka. Tahimik siyang umiyak sa sariling palad. Hindi umimik si Marco. Nagpaikot-ikot ang kotse sa isang barangay. Walang malinaw na direksyon. Bukas, tutulungan kitang humarap sa pinagkakautangan ni Sandro. Baka may iba sa kanila na madala dyan sa pag-iyak mo. I doubt it. Pero kung may 5 milyon ka sa bangko, di na kailangan nun. Bayaran mo na lang kami agad. Lumakas lalo ang iyak ni Richelle. Kahit gaano pa kalambot ang pagkakasabi ni Marco, hindi magbabago ang ibig sabihin ng mga salitang nanuot sa kanyang kalamnan. Kailangan niyang magmakaawa para sa utang na hindi naman kanya? Okay ka lang? Inabot ni Marco sa kanya isang mineral bottle. Agad niya itong binuksan at tinungga. Salamat. No problem. Sinabi sa akin ng mama ko, kapag may nakita kang babaeng umiiyak, kailangan kong patahanin. Totoo? Nawala tuloy sa isip ni Richelle ang kanyang pag-iyak. Mukhang mabait naman ang mama mo. Ba't ka naging loan shark? What? Minana ko lang galing kay mama yung negosyo namin. May 2 klase ng babaeng umiiyak. Yung mga mababait at yung masasama. I'm only kind to women like you. Kasi halatang talunan ka. Nawalan siya ng ganang kausapin si Marco. Mukhang di ka naman nandito para tulungan ako eh. Pinagtatawanan mo pa yata yung nangyari sa akin. Trust me. Di man maganda ang tingin mo sa akin. Makikita mo bukas kung anong kaya kong gawin. Kaya ko ipakulong si Sandro. Nakadepende sa'yo kung papayag ka sa gusto kong mangyari. Huh? Kung may utang naman pala siya sa'yo, edi pakulong mo na. Hindi ako mababayaran noon kung nasa likod siya ng rehas. Samantalang ikaw kapag nahuli ka ng iba. Hindi nito tinuloy ang sasabihin at tumangulang. Agad siyang nagsuspetsa sa kung anong gusto nito iparating sa kanya. Kung illegal yan, wag na lang. Sabi niya, I don't invest in failing projects, Richelle. Maniwala ka sa kakayahan mo, okay? Troy, ihatid natin si ma'am sa bahay niya. Maaga pa siya bukas. Nung makarating siya sa bahay, tinapik ni Marco ang kanyang kamay. Susunduin ka namin, 6:00 bukas. Bumagsak ang panga ni Richelle. 6:00? Dinaig pa nito ang may flight. Napakaaga nun. Pero dahil umaasa siya na magiging malaki ang pagtulong nito, sa huli, kumalma na siya. Panibagong gabi na naman,
kung saan matutulog siya habang sinusumpa ang pangalan ni Sandro. Kinabukasan, bumangon si Marco at unang inasikaso ang sarili sa kanyang gym. Nagbuhat siya ng ilang kilong bakal bago tumakbo sa treadmill. Naligo siya, nagbihis bago kumain ng almusal. Sunod ay inasikaso niya ang lahat ng gawain sa opisina. Sir, wala ba kayo nakakalimutan? Wala. Nakasulat na sila dyan ang lahat. Let's go. Dumating ang hapon. Nagayos si Marco. Kikitain niya ang ilang kasosyo pati na rin ang tito na may gusto ipabilis sa kanya. Sir, may problema. Agad siyang naging alerto. Binunot ang baril sa tagiliran. Sa pagharap niya, sinalubong niya ang namimilog na mga mata ni Richelle, ang babaeng binisita niya kahapon. Akala ko ba susunduin mo ako ng 6:00? Naiiyak na sabi nito, nanggigigil sa galit ng dalaga, pero dahil sa baril na hawak ni Marco, napilitan siyang ibaba ito. Ha? Anong pinagsasabi mo? Kahapon sabi mo tutulungan mo kung kitain yung pinagkakautangan ni Sandro. Ang bilis mo namang nakalimot. Natutop niya ang bibig. Maya-maya na mayawang si Marco at tinignan si Richelle. Anong opisina ang bukas ng 6:00? Kahit na empleyado ko naliligo pa lang ng oras na yan. I meant 6 p.m. Hindi ka naman naging malinaw kahapon eh. Buong umaga ako naghintay sa labas ng bahay namin. Nagmukha akong tanga doon. Naputol ang litanya ni Richelle dahil tumingin ito muli sa kanyang tagiliran, kung saan nakasuksok ang kanyang armas. Wag na lang, pasensya na nakaabala pa ako sa'yo. Paalam nito bago tumalikod. Hey, I'm sorry. Pinigilan niya ang braso ng dalaga. Nakalimutan ko na hindi nga pala kita empleyado. Hindi ka pamilyar sa ginagawa namin dito. Nag-assume agad ako na intindihan mo yung sinabi ko. Natameme si Richelle. Hinilot ni Marco ang kanyang sentido. Maupo ka na muna sa couch habang mag-aayos lang kami dito. Isasama kita para hindi masayang pagpunta mo. Tapos kapag madilim na, dadali na kita sa lungga ng taong inagrabyado ng ex mo. Binitiwan niya ang dalaga bago umatras at nagmamadaling lumapit kay Troy. Nakakahiyaman ang sunod nilang pagkikita. Masaya pa rin si Marco dahil kusa siyang hinanap at pinuntahan ni Richelle. Mukhang hindi na ito ganun katakot sa kanya. Hindi naman naging komportable ang lakad ni Richelle pagsapit ng dilim. Nakausap niya nga ng masinsina ng mga taong ginalit ni Sandro. Pero lahat sila mukhang hindi mapagkakatiwalaan. At balak pa yatang paghati-hatian ng laman loob para ibenta. Mabuti na lang at kasama niya si Marco. Kung ikukumpara ito sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon, edi hamak na mas matino pa ang binatang kasama niya. Here, fresh ang hipon nila, kumain ka. Puno na ang kanyang pinggan, pero hindi yun alintana ng binata. Masyado bang maliit yung kutsara mo kaya hirap ka makaubos? Then don't worry, susubuan kita para may lakas kang sumalok. Gusto mo ba? Baliw ka na ba? O, kaya mo pala ako sinama rito, Marco. Kasi baka gusto mong ibenta ako sa kanila. Nagsalita naman ng isang lalaki sa tabi. Hindi mo mabalikan yung Sandro na yon. Kaya itong fiancé niya na lang ang papakinabangan mo, no? Agam-agam ng isa sa kanilang kasama kumain. Naging mapait ang lasa ng hipon sa kanyang bibig. Hindi siya makasagot doon. Wala siya sa lugar para salungatin ang sinabi nito. Yes. Kilala niyo dapat ang lalaking yun, di ba? Di na babalik. Sa susunod na makita niyo, dakpi na agad. Ibenta ang laman para may silbi. Sabi ni Marco sa kanyang tabi. Hindi tuloy malaman ni Richelle kung alin sa kanila ang mas malala. I approve. Aksaya sa hangin ng gagong yon. Kung alam ko lang, hay nako. Nangutang ang sabi magbabagong buhay na. Magbabagong barangay lang pala kasi magtatago. Pasaring ng isang ginang. Yumuko si Richelle. Tiniis ang nakakailang na usapan hanggang matapos sila. Iginiya siya ni Marco palabas ng resto. Sumakay sila sa kotse. Pasensya na ko na ilang kasi ginawa ko kanina. Kailangan ko ipakita sa kanila na may relasyon tayo. Para di ka nila pakailaman. Paliwanag ng binata. Naintindihan ko. Himala nga't naniwala sa yung mga kasama natin kanina.
Hindi sila nagtaka kung posible bang may mamagitan sa atin. What do you mean? Masyado na ako matanda, di ba? Hindi na fresh. Seryoso ka ba, Richelle? Napasinghap ito bago na paawang ang labi at saka umiling. Tila ba naaawa sa kanya? Kala ko okay ka na. Mukha apektado ka pa rin sa ginawa ng lalaking yun eh. I mean, natural na magalit ka. Pero yung kaawaan mo yung sarili mo, di maganda yan. Paano ba dapat, Aber? Anong gagawin ko? Maghiganti ka. Don't let that father and son be happy with their lives. Tapos ikaw hanggang ngayon insecure pa rin. Hindi ko alam na magaling ka pala sa pep talk. Gaya ko? Okay, what do you mean? Negosyante ka, di ba? Ngumiwi lang si Marco. Yeah, right. Alam mo, marunong akong kumilatis ng tao, okay? Kung ibebenta ka sa black market, I would say aabot ng milyon-milyon ng presyo. Hindi ako bagay, no? Hindi rin ako panindan na lalagyan mo ng price tag. Nakakabastos ka naman eh. Hindi man lang natinag ang binata. Nakuha pa nitong magangat ng kilay. Nakakaya mo naman palang sabihin yan eh. Ba't pinagmumukha mong kawawa yung sarili mo? If you feel bad because of a cheap person, cheap ka na rin nun. Kung may bala kang iyakan, why not cry for someone like me? Di hamak naman mas gwapo ako kaysa sa Sandro na yun. Naumid si Richelle. Hindi niya matansya kung kailan seryoso ang binatang ito at kung kailan nagbibiro. Para siyang nahihipagpatentero na ang pilit tinuhuli ay isang malamig na usok. Hindi niya mahawakan, lalong hindi niya maikulong sa isang pwesto. Gayunpaman, aaminin niyang napaangat ni Marco ang kanyang mood. Hindi naman siya yung tipo ng tao na mahilig magpaawa. Pero dahil sa ginawa ni Sandro, napaisip siya kung may nagawa ba siyang masama sa lalaking yun para umabot sila sa ganito. Kung sino pa yung inakala niyang masama, siya pa pala magpapagaan sa kanyang loob. Marco, tawag niya sa binata nung akmang tatalikod na ito. Yes? Gusto kong bumawi kay Sandro. Matutulungan mo ba ako? Umangat ang magkabilang dulo ng labi ni Marco. Maangas itong tumango. Oo naman. Basta ba't para sa'yo, Richelle? Ngumiti siya. Kahit pa may isang tanong na namutawi sa kanyang isipan. Ano kaya ang kabayaran ng pagtulong niya sa akin? Dumaan ang ilang araw. Hindi na muling nagtagpo pa ang landas si Marco at Richelle. Kinausap niya si Tita Agnes. Naging malapit sila dahil sa pareho nilang karanasan sa mag-amang scammer na sina Sandro at Nick. Actually, matagal na ako nagtataka sa dalawang yon. Para bang sinika naghahanap ng babaeng tatargetin ni Sandro. Yun ang nalaman ko base sa mga babaeng naging ex niya. Sinik daw ang unang lumalapit para ipakilala si Sandro. Ganun din ang nangyari sa akin, tita. Humingi ng tulong si Nick sa akin. Tapos nakita kami ni Sandro. Umarte naman siya na grateful sa ginawa kong pag-aasikaso sa tatay niya. Noong una hindi pa nga ako makapaniwala na mag-ama sila eh. Kasi hindi sila magkamuka. Tumango ang ginang sa kanyang sinabi. Tama ka. Ayaw sabihin ni Nick sa akin kung sino talaga ang totoong ina ni Sandro. Siya lang ang makapagbibigay ng sagot sa mga katanungan natin. Ba't nauwi sa ganoon ang mag-amang yon? At saan natin sila hahanapin? Sumandal si Richelle sa silya at saglit na pumikit. Nahihilo ako, tita. Ilang araw na ako absent sa trabaho. Dahil sa paghahabol ko sa lalaking yun. Kahit anino naman niya, hindi ko mahanap. I can help you with that. Napamulat siya ng marinig ang pamilyar na boses. Marco! Ba't ka nandito? This is a shop. Ano bang ginagawa sa shop? Sarkastikong anito bago umupo sa kanyang tabi. Pamilyar sa akin ang lalaki sa picture na to. Hinahanap niyo si Sandro? Oo, sir. Nagkibit balikat ang binata. Huwag niyo na akong tawagin, sir. Kung talagang gusto niyo matigil ang magamang yon, dapat nung una pa lang pinadakip niyo na sila. Ba't di kayo gumalaw? Yumuko ang ginang. Alam mo kung anong patakaran? Kung di ko maihaharap ang dalawang yon sa pinagkakautangan nila, ako ang babawian. Kinalabit ni Richelle ang hita ni Marco para tumigil sa pananakot sa matanda. Agad nitong naintindihan ang kanyang pahiwatig. Lumapit ito sa kanya para bumulong. May problema. Kailangan ba ganito kalapit? Yes.
It concerns you, and only you. Hindi akma para sa tita mo yung marinig ang sasabihin ko. Ano ba yon? Kinulang ang performance natin. Gusto pa rin nilang kunin ang lamang loob mo. Anong gagawin mo niyan? Kala ko ba tutulungan mo ako? Sa paghihiganti, oo. Sa pagbabayad ng utang, hindi. Magkaiba pala yon? Anong pwede natin gawin? Babayaran ko na lang yung utang mo para matapos na. Inayos ni Marco ang manggas ng suot at kumiti. Ano sa palagay mo? Magkano naman ang ipapataw na interest mo na yan? Mahal. Ilan nga eh? Asar na tanong niya. Basta, ang dapat mo lang malaman, walang limit kung hanggang kailan mo dapat bayaran ng utang na ito. You can repay me for the rest of your life. Napahilot siya ng sentido. Kung ganun, sige. Gagawa ba tayo ng kasulatan para dyan? Rochelle, you're dealing with a loan shark. Mukha ba akong umaasa sa papel para mapasunod ang isang tao sa gusto ko? Ipagpatuloy niyang paghahanap ng impormasyon. Akong bahala sa iba. Napahawak si Rochelle sa dibdib. Masama ang kutob niya sa lalaking ito. Mag-ingat ka sa kanya, iha, ha? Opo, alam natin pareho kung sino siya at anong kaya niyang gawin. May idea na ho ako kung ano aasahan ko. Ikaw ang bahala. May mga magulang ka pa, hindi ba? Kailangan mo mag-isip na maayos para sa kanila. Bumuga ng hangin si Rochelle bago inayos ang buhok. Inubos ang laman ng tasa sa kanyang harapan. Binago ni Rochelle ang kanyang routine araw-araw. Mas pinaigay ang pag-exercise. Tila naging depensa na ang kanyang katawan ang magpaganda lalo. Hindi siya papayag na matangay ni Sandro maging ang kumpiyansa niya sa sarili. Tumakbo siya sa kalsada. Ilang kilometro ang kanyang tinawid para magpapawis. Noong huminto siya sa isang intersection, isang itim na sasakyan ang pumara sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana ng passenger seat at sumilay ang mukha ni Marco. Hi, beautiful. Bati nito bago umarting gulat. Oh no, ikaw pala yun, Rochelle. Malabo na ba yung mata mo para hindi mo ako makilala? May utang ka sa akin, kaya hindi ko makakalimutan yung mukha mo. I'm good with memorizing faces. Basta ba para sa pera? Anito sa ka nag-alok. Pasok ka. Let's talk. Hatid ka namin pa uwi. Sumunod na lamang siya para hindi na ito mamilit. Mas komportable siyang kausap si Marco kaysa kay Sandro nung bago pa lang sila magkakilala. Hindi niya naman kasi malaman ang motibo ng lalaking yun. Samantalang ito si Marco, lantad ang kabaliwan, kaya hindi na siya nagugulat sa mga pinagsasasabi nito. Alam niya na ang aasahan kumbaga. Pawisan ka. Here, gamitin mo tong panyo ko. Iniumang ni Marco ang isang tumbler. Oh look, what a coincidence. May dala din akong warm water, sa'yo na to. Natawa siya. Inabangan mo ako sa daang tono. Alam mo kung saan ako dadaan. Nakapaghanda ka pa na maiinom. Actually, yes. Sinadya kong maghintay doon. Ang galing, napagtanto mo agad. So bakit hirap ka makakita ng red flag? At yung ex mo, walking red flag, ginusto mo pang pakasalan. Pumikit siya. Nilalabanan ni Rochelle ang kagustuhan na pagpapaluin ang braso ni Marco. Nakakainis ang mapang-asar nitong muka. Mas lalo namang nakakagalit ang tono nito na halatang nanghahamak sa kanyang taste kay Sandro noon. Pwede ba Marco? Niligawan niya ako. Di ko naman inaasahan na magtitiis siya ng 2 taon para lanakawan ako. Anong klaseng tao yung gagawa ng ganun? Mga kriminal. Rochelle, di lahat ng tao lumalapit sa'yo may magandang intensyon. Sometimes, people need something. Kaya ginagawa nilang trabaho ang panluloko kasi tamad silang magsikap. Ikaw, ba't ganyan ang trabaho mo? Again, minana ko pa ito mula kay mama. Tinuloy ko lang. It's actually fun. Di mo alam kung anong klaseng sakripisyo ang ginawa ng nanay ko para mabigyan ako ng masaganang buhay. Gusto ko ipagpatuloy kasi sayang naman. Paano yung mga taong gaya ni Sandro? Di sila mamamatay na maaga kung walang taong gaya ko na handang magtapon sa kanila. Hindi mawari ni Rochelle kung pananakot lang ba yun ni Marco o sadyang may saltik lang ba talaga ito sa ulo. Sinong normal na tao ang ganito mag-isip? Sa kabila nito, masaya pa rin siya dahil may katotohanan sa sinabi nito. Kung wala si Marco, baka sa kung saan pa siya napunta.
Lumipas ang ilang buwan. Nakarinig si Rachel ng balita tungkol kay Sandro at Nick. Sinundo siya ni Marco para sabay silang pumunta sa isang sinihan. Doon nila pag-uusapan na nakalap itong balita. Talaga bang ngunguya ka ng popcorn at manonood ng palabas habang nagpapaliwanag sa akin? Tanong niya. Bakit bawal? Para tayo nagde-date eh. Ewan ko sa'yo. So ano na? Natuntun ko na yung mag-ama. Pero baka magulat ka sa kung anong ginagawa nila ngayon. Panimula nito at seryosong nakinig naman si Rachel. Nagpa-plastic surgery si Sandro. Nagpalit siya ng pangalan. Ang narinig ko, tinapyas niya ang fingerprints niya. Kaya ang loko-loko mong ex noon, halimaw na ngayon. Natutop ni Rachel ang bibig. Hindi nagpaawat si Marco. Mas pumogi siya. Halos nagmukha ng Koreano. Pinuporma niya ngayon yung isang anak ng congressman sa syudad. Ano? Paano siya nakalapit doon? Gamit ang perang galing sa'yo. Magbihis mayaman, magastang mapera ka lang, kusang lalapit sa ibang tao. Kala siguro ng congressman, kung sino siyang negosyante. Of course, malapit na eleksyon. Kailangan ng pondo. Kaya ayos lang kung sa kahit sino mapunta ang anak basta may pera. Saad ng lalaki. Sumandal na ito sa kanyang balikat habang nanonood. Napailing na lang si Rachel. Hindi komportable ang pagkakahiga ng ulo nito. Masyado matangkad si Marco. Pero tiniis ito para lang magdampi ang kanilang katawan. Kailangan makalapit tayo sa lalaking yun. Oo naman. Oh sure. Alam mo ba kung paano namin siya nahanap? Dahil lang din sa papa niya. Hinaharas pa rin na ng mga ex ni Sandro. Pinagmumura tapos inaasar sa text o tawag. Di ko maintindihan kung ba't ganun yung matandang yun. May pagka-protective si Nick kay Sandro. Di niya ako tinext o tinawagan, bakit kaya? Ex din naman ako ng anak niya. Gusto ko silang pagmumurahin. Baka dahil sa akin. Magkasama tayo palagi. Baka nakarating na sa magamang yun at tinutulungan kitang bayaran ng lahat. And you're not an easy target anymore. Salamat Marco ah. No problem. Ba't nga pala hindi ka na bumalik sa St. Agatha's? Yung bahay ampunan? Nakita kita doon dati. Kalaro mo yung anak na isa sa mga tauhan ko. Pumunta ako ulit pero hindi ka na bumisita. Pinigilan na ako ni Sandro noon. Ang sabi niya, nagwawaldas na ako ng pera para sa mga batang yon. And you believe them? Hindi. Nagpapadala pa rin ako ng donasyon. Pero hindi na ako personal na pumupunta para makipaglaro sa mga bata. Busy na rin kasi sa trabaho. Nagpropose sa akin si Sandro that time kaya kinailangan na namin mag-ipon para sa darating na kasal. Tumango si Marco. If you have time, bumalik ka ulit dun. Sigurado ako nagustuhan ka ng mga bata. Ang laki-laki ng smile mo sa kanila noon. Tama ka. Kumalma ang puso ni Rachel. Tumikim siya at tinuro ang balikat. Sandal ka na ulit. Magkaka-stiff neck ako eh. Ikaw na lang kaya sumandal sa akin. Inihilig niya ang ulo at nagpahinga sa malapad na balikat ni Marco. Akala niya maiilang siya sa pwesto. Yun pala, agad siyang makakatulog dahil sa halimuyak ng pabango ng binata. Sinabihan siya ni Ryumi na dumistansya sa lalaking ito pero mukhang hindi niya nakaya. Marahas man ito sa iba. Sa kanya naman, mabilis na lumalambot. Gusto niyang makita kung hanggang saan sila aabutin. Pagkaraan ng ilang linggo, huminto ang kotseng sinasakyan ni Rachel sa harap mismo ng hotel na tinutuluyan ni Sandro. Lumingon siya kay Marco na nag-aayos ng necktie. Tinapik niya ang kamay nito. Ako na nga, tabingi yung pagkakagawa mo. Right. Hinayaan siya ng lalaki bagamat ayaw bitawan ng kanyang braso. Natawa lang siya sa kilos nito. Sigurado ka bang handa ka ng harapin ng lalaking yon? Oo naman. Bago pa siya makapaminsala na ibang babae, puputulan ko na siya ng kaligayahan. That's illegal. Ano ba dapat? Mag-iwan ka ng fingerprint at DNA niyan. Kami nang bahala. Di ka mapapano. Pero pwede ka manood. Wala kang pake sa kung anong gagawin niya sa kanya. May atrasyo sa akin. Saka na kayo kapag tapos na ako. Okay. Kapag nasiyahan ako sa gagawin mo, pwede kang humiling sa akin na isang beses. Kahit na pwede? Yes, anything you want. Pumasok sila sa ikalimang palapag. Binitiwan ni Marco ang kanyang bewang. Hudyat ito na malaya na siyang gawin ang gusto.
Agad niyang hinanap ang silid ni Sandro, o mas kilala ngayon bilang Joshua. Kumatok siya sa pinto ng room 200. Kita niya sa handle ang refleksyon niya. Binago ang mukha ni Richelle para sa espesyal na okasyon ngayon. Pinagbuksan siya ng isang babae. Hi, what do you want? May routine inspection lang, miss. Pumasok siya sa silid at nag-umpisang buksan ang mga drawer sa loob. Excuse me. Anong routine inspection ka dyan? Get out! You're invading our privacy. Josh! May nakapasok na paparazzi! Pagiyak ng babae. Umiling siya. Ma'am, di ka naman ganun kasikat para pagkaguluhan. May hinahanap lang po ako. Nakita niya nagkalat na mga pakete ng droga sa mesa. Halos manginig ang sikmura ni Richelle. Mukhang hindi simple ang dahilan ng pang-scam ni Sandro. Kung may bisyo ito, baka doon napunta ang kanyang pera nung sila pa. Gaya nung sinabi nito sa kanya na may sakit si Nick. Posibleng ibig sabihin, bibili lang ito ng droga at magwawaldas ng pera kung saan-saan. Babe, what happened? Wait, you're familiar. Sino ka? Umarte si Richelle na makikipagkamay bago persahang pinihit ang braso ni Sandro. Napadaing ito dahil sa sakit. Bitiwan mo ako, ano ba? Hindi mo ako naalala? Imposible. Nakalimutan mo na agad ang fiancé mo? Richelle, ikaw ba yan? Hindi ako si Sandro. Kaibigan ko siya pero di ko na alam kung nasan siya nagpunta eh. Palusot nito. Ano pa pinagsasabi niyo? Susumbong kita sa pulis, magtatawag ako ng security. Pumasok si Marco sa silid. Sumandal sa pader. I suggest you watch them first, Miss Robles. Alam mo talaga, hindi ko makikilala yung boses mo, ha? Ha? Kahit 100 beses ka magpapalit-palit na muka, makikilala ko pa rin yung amoy ng mabaho mong pagkatao. Ang ina mo, niloko mo ko, Sandro. Ano nagawa ko sa'yo para itakbo mo ang pera ang pinaghirapan ko, ha? Tanggap ko kung makikipaghiwalay ka, pero gago ka. Kinuha mo yung ipon ko, sinira mo lahat. Sigaw niya, habang sinasapok ng paulit-ulit ang ulo ni Sandro. Napika ito sa kanya at nanlaban sa wakas. Kung nanatili ka na lang sana sa inyo, di ka pa masasaktan. Ano ngayon ko kasama mo si Marco? Bubugbugin pa rin kita. Sinangga ni Richelle ang kamao nito at gumanti ng ilang suntok at sipa. Ininsulto mo yung pagkababae ko. Di mo nga kayang harapin nung tumakas ka? Alam mo na kung pisikalan lang? Gago, di ako magpapalugi sa'yo. Aktibo si Richelle at kahit kailan, hindi siya umatras sa sparring session niya sa gym. Nag-iisang anak siya ng kanyang mga magulang, kaya kinailangan niyang maging maingat sa laban, lalo na kung may masasamang tao sa daan. Inilabas niya lahat ng hinanakit habang nilalabanan si Sandro. Hindi pa magitna si Marco. Hinayaan siyang patunayan ng sarili. May tiwala ito sa kanyang kakayahan. What? Totoo ba yan, Joshua? O baka Sandro talaga ang tunay mong pangalan, ha? Huwag ka makinig sa kanya. Patatahimikin ko lang ang babaeng to, Kimi. Sigaw ni Sandro bago pumulot ng vase. Sinipa yun ni Richelle bago pa man maihampas sa kanya. Kinuha niya ang bote ng wine sa mesa. Mabilis na pinalo sa pagitan ng hita ni Sandro. Agad itong nawala ng malay dahil sa sakit. Nagtatakbo papasok ng silid si Nick at dinamayan si Sandro. Anong ginawa mo? Ipapakulong kita. Tinanggal ni Richelle ang prosthetic sa muka. Inilantad ang totoong itsura. Sigurado kang ako ang maghihimas ng rehas? At hindi ikaw, tanda? Saglit itong natulala sa kanya bago umiyak. Anong ginawa mo kay Sandro? Bakit di siya nagigising? Baby! Baby! Hinila siya ni Marco patras. Napakunot noo si Richelle. Anong baby? Matanda na si Sandro para tawagin ito ng ganon. Dahan-dahang nagising si Sandro. Agad itong pinupog ni Nick ng halik sa labi. Baby, alam na nila. Tumakas na lang tayo. Napakapit siya kay Marco. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Napadura si Sandro. Pweh, ano ba? Ba't nanghahalik ka na naman? Kausapin mo sila. Ew! Ano meron sa inyong dalawa? You old man? Anak mo yan, diba? Sigaw ni Kimi. Bumangon si Nick at pinandilatan ng babae. Wala kayong alam. Niligtas ko siya sa kalsada kaya akin siya.
Nasaan na yung cellphone mo? Tanga ka talaga, tumawag ka ng pulis. Disgusting! Basura kayong dalawa! Tumawa si Sandro. Huwag kang ganyan, Kimi. Kung basura kami, ganun ka rin. Mapagpatol ka, di ba? Huwag kang mag-alala. May sorpresa ako sa'yo. Marami na tayo ngayon. Ano ibig mo sabihin? Natutop ni Kimi ang bibig. Are you HIV positive? Lumihis ang tingin ni Sandro tungo kay Richelle. Kung bumigay ka lang sa akin, handa sana akong pakasalan ka. Kaso masyado ka nagmamalinis, Richelle. Di kita matagalan. Humarang si Marcos sa kanyang harapan. Tinawag nito ang mga empleyado. Sunod-sunod na pumasok ang 5 kalalakihan. May dala silang 2 maleta. Miss Robles, ano nakita mo ngayong gabi? Kaswal na tanong ni Marco. Wala ko nakita. Hindi ko kilala yung mga yan. Good. Sumama ka sa security personnel. Ipapatay mo ang CCTV sa palapag na to. Ngayon din. Agad itong sumunod. Nagtatakbo palabas si Kimi. Inabot naman ni Marco ang kamay ni Richelle bago tumango sa mga kasamahan. Pagkasyahin niyo sa loob ng maleta yung mga yan. Sige, sir. Nagtangkang tumakbo si Sandro. Hinabol ito ni Nick. Hintayin mo ako, baby. Tama na yung kakababy mo sa akin, Gurang. Alam mo, kasalanan mo talaga lahat to eh. Kung di mo pinili ang Richelle na yan, di tayo magkakaproblema. Bulyaw ng lalaki sa matanda. Tinulungan kita nun, Sandro. Kung di kita niligtas, saan ka pupulutin ngayon? Oo na matanda ako. Pero dahil sa akin, naranasan mo kung paano yumaman. Tapos ito lang hinihingi ko sa'yo, ayaw mo ibigay? Tang-ina ka. Sa'yo ako nahawa, nasusuka ako sa'yo. Angil ni Sandro bago lumundag para kalmutin ang mukha ni Nick. Hinayaan nilang magpalitan ng kamao ang dalawa. Naduwal si Richelle sa kinatatayuan. Kinilabutan siya sa nakita kanina. Ang kinikilala niyang tito, yun pala ang totoong handler ni Sandro. Nagkakilala sila nung binata pa si Sandro. Kinupkup ito ni Nick. Mukhang may lihim na relasyon ng dalawa kung saan ang matanda naghahanap ng target at si Sandro ang nangaakit sa mga biktima. Yun ang modus operandi kahit pa may nangyayari na sa kanilang dalawa. Tumili si Sandro nang sapilitan nitong pinasok sa maleta. Pinalibutan ng duct tape ang bibig nito para hindi makasigaw. Maligalig ang binti. Kaya napilitan ng mga tauhan na baliin ang tuhod bago siya nakabaluktot na pinasok sa maliit na espasyo. Lahat ng yun nakita ni Nick. Wala itong magawa kundi umiyak dahil siya na ang susunod. Richelle, patawarin mo kami ni Sandro. Tama na. Pagmamakaawa nito. Marco. Nagtago si Richelle sa dibdib ng binata. Tinabunan nito ang kanyang tenga hanggang sa matapos sa mga tauhan. Kalmadong umiti si Marco sa kanya. Saan natin sila ipapadala? The lock number was your birthday. Isipin mo na lang, advance gift ko yan sa'yo. Di ko na alam kung ano iisipin ko. Pumikit siya ng mariin. Richelle, sinasadya nila manghawa na ibang tao. Kung gusto nila makasurvive, maraming paraan dyan. Di ba mas maganda to? Dahil titigil na sila ngayon? Bumuntong hininga si Richelle. Batid niya na mas malala kung makakatakas pa ang dalawang yon. Tapos na siya sa pagiganti niya. Sina Marco naman ang bahala sa susunod nilang gawin. Lalo pat hindi lang naman isa ang naagrabyado ni Sandro at Nick. Lumabas sila sa silid. Iginiya siya ni Marco sa mga kainan. Gusto mo ba magkapunan? Di ka kumain. Tumingala siya at napapikit. Pagkatapos na nakita ko, magkakagana pa ba akong kumain? Pasensya na kung di mo nagustuhan yung ginawa namin. Hindi. Naintindihan ko. Ganun ang operasyon nyo. Ako nga to nakisali. Makikialam pa ako sa sistema nyo. Labas na ako doon. Mabuti at naintindihan mo. Naglakad sila palabas ng building. May hindi pa ako sinasabi sa'yo. Ani Marco at hinarap siya nito. Hindi ko totoong ina yung nagbigay sa akin ng posisyong to. Matandang dalaga si Madam Casita. Isa ako sa mga naging bagman nila nung kabataan ko. Dala siguro ng awa, kinupkup niya ako, binihisan pinag-aaral at tinalagaan. Ganun pala yon? Yes. Mabait ako sa mga taong tunay na may simpatya pagdating sa mga batang nasa bahay ampunan. Doon ako nanggaling. Noong nakita kita sa St. Agatha,
Gusto sana kitang lapitan kaso nalaman ko na taken ka na. Hindi natuloy ang paglalakad ni Richelle. Hinarap siya ng binata. Ang mga taong gaya ko, walang konsensya, walang pinanghihinayangan sa buhay. Tanggap na kung hindi man sa langit pupunta. Kung ganun, ba't mo ko tinulungan? Labis-labis yung ginawa mo para sa akin, Marco. You're the only regret I have, Richelle. Kung nagkalakas daw ba kung lapitan ka noong araw na bumisita ka sa St. Agatha, di sana nagkakilala tayo na maaga. We could be friends. Be best friends. At kapag okay na, aagawin kita kay Sandro na yun. Natawa siya ng malakas. Kaya ka pala nakikipag-date sa akin, hindi ko alam Mag-uusap lang sa sinihan pa, tama ba yun? I'm sorry. Gusto ko maging tapat sa'yo. Pero natatakot din ako na tanggihan mo. Kaalis lang ni Sandro nun. Ayoko maalibadbaran ka sa akin. Inabot ni Marco ang kanyang muka at hinayaan itong bumulong. Paano ba yan? Kung sasama ako sa'yo, di mamimiligro din ang buhay ko. Nakakatakot man siya sa una pero masasanay tayo. Magdadagdag tayo ng mga tauhan. Magiging maingat ako, Richelle. Determinado ang sagot ni Marco. Anong oras na? Madaling araw na. Hinubad ni Marco ang coat at pinasuot sa kanya. Mag-book na kaya tayo ng kwarto sa hotel? Namilog ang mga mata ni Marco sa kanya sinabi. Nagangat siya ng kilay. Oh, ano iniisip mo? Narinig ko ang sabi kanina. Isa na lang daw ang available na kwarto sa loob. Natatawa siyang umirap. Magtatanong ako sa receptionist. Fine, 2 rooms na. Bigong tumabi sa kanya si Marco. Buong akala niya, mamimilit ito pero mukhang marunong itong lumugar. You can sleep, finally, Richelle. Yep, at dahil dyan, isang room na lang i-book mo. Pero dapat 2 ang bed ha. Sayang naman. Bakit naman 2 pa? Dahan-dahan muna Marco, huwag natin biglain. Aniya at kinurot sa tagiliran ang lalaki. Ibinaba nito ang tingin sa kanya. Seryoso siyang tumango. Bibigyan kita ng chance. Thank you, Richelle. Di ko sasayangin yan. Sa isang dinner party, makalipas ang 5 buwan, naging payapa sa wakas ang bawat araw ni Richelle. Naging matibay ang pakikipagkaibigan niya kay Tita Agnes at lumalim pa ang relasyon nila ni Marco. Himalaring aprobado ng kanyang mga magulang ang kanilang pagsasama dahil ayon sa mga ito, nakikita nila ang commitment ni Marco sa kanya. Inayos ni Richelle ang gold earrings sa tenga. Bagong umiti sa kausap. Isang kamay ang dumapos sa kanyang balikat, kasabay ang pag-upo ni Marco sa silya. Nag-enjoy ka ba, love? Opo. Ano sabi nila? Magbabayad daw ba? Wala silang choice. Huwag kang sumobra Di naman tayo gipit para mamilit ka. Love naman. Isinama kita dito para may emotional support ako. Kinukonsinti mo pa yata yung tao nagkautang sa akin Paghihimutok nito. Dikit ka ng dikit. Matatanggal ang beads ng damit ko, Marco. Huhubarin mo naman yan mamaya Isang malakas sa pagpitik ang umugong sa buong silid. Napayoko si Marco habang hinimas-himas ang namumulang braso. Love, ang sakit Isa pa. Ang kasunod yan, kurot. Talagang gusto mo ko subukan Sinunggaban siya ng lalaki at kiniliti sa magkabilang gilid. Napahagikik si Richelle. Ilang segundo silang nanatili sa ganong pwesto hanggang sa makarinig ng pagtikim. So Marco, about that cooperation, pagpapatuloy na ba natin? Yes. Umiling si Richelle. Sir Lee, saka na po natin balikan yung usapang yan. Kapag di nakainom tong partner ko. If you ask him the moon, talagang hahanap siya ng racket para sakyan. At hihilahin yan papunta sa bahay niyo. He's that ambitious when he's drunk. Napasinghap si Marco. Wow, masasaktan ba ako o magiging proud? Love, you know me so well. Noon, kinaiinisan ni Richelle sa tuwing tinatawag siyang love. Hindi maganda ang ala-alang iniwan sa kanya ni Sandro. Minsan niya nang inakala, naabot kamay niya na ang happy ending, hanggang sa binigo nito ang kanyang puso, at naipit siya sa isang posisyon kung saan kinailangan niyang magmakaawa kay Marco. May parte sa kanya na gustong magwala at manakit, pero sa tuwing naaalala niya na dulot ng nangyari, naging malapit sila ni Marco.
Doon niya natutunang magpatawad. Hindi siya ang naisahan. Higit pa ang nakuha niyang pagmamahal kay Marco kesa sa naitakas ni Sandro na pera mula sa kanya. Ito ang naging talunan sa huli. Hey dear. Ano yun? Huwag ka na humilit na makaisa mamaya. Sigurado ako, di mo rin kayang panindigan. Kung kailan hubot baraw na ako, saka babagsak sa katulog, mambibiting ka lang, tumigil ka. Napahawak si Marco sa dibdib. Ba't ganyan ka kung magsalita? Hindi na ikaw ang soft Rachel na kilala ko. Ayaw mo na ba sa akin ngayon? Porque nakuha mo na ako. Namutla ang mukha ni Marco. Hindi niya ito pinansin. Marahan nitong hinila ang manggas ng suot niyang blouse. Di naman sa gano'n, nangungulit lang eh. Hoy, ba't ka naman umiiyak dyan? Sinasabayan ko nga lang yung trip mo eh. But it hurts when you say that. Di naman kita pinilit. Obviously, ginusto mo rin yung ginawa natin. Ba't mo nasabi yun? Nakagat ni Rachel ang pang-ibabang labi. Hindi niya magawang harapin si Marco. Natatakot siya na baka mas lalo itong mag-overthink kapag nakita ang natatawang ekspresyon niya. Marco, masaya ako na ikaw yon. And I'm hoping you'll be my last too. Umayos ang lalaki sa pag-upo. Yes, ma'am. Ngayon ay naniniwala na si Rachel. Namamasboy si Marco. Yun nga lang, hindi ito yung tipo na spoiled sa ina at laging tama sa bahay nila. Kahit kailan, hindi pa niya narinig na may sinaktang babae ang lalaking ito. May takot ito sa kababaihan, dala na naging disiplina ng matapang nitong ina. Maghintay ka lang, uwi na tayo. Nang makarating sa bahay, inalalayan siya ng babae. Sinaway din siya nito. Sinong lasing? Natatawang tanong ng dalaga. I-offer mo pa yung kamay mo, pasuray-suray ka na nga maglakad. I'm fine. Sinisigurado ko lang na hindi ka maliligaw. This is our home, darling. Kita mo yung maliit na bahay sa loob ng gate? Magkakasya tayo dyan. Pero pa di masikip, kailangan magubad. Marco, tulugan ng aso natin yan. Oh, really? Namilog ang bibig ng lalaki. Gusto mo matulog dyan? Walang kumot, kakabagin ako. Sa susunod, bawal ka na uminom. Last na yan. Alright. Nahirapan ka na ba sa akin? Nakukulitan ka, ganun? Oo. Eh, Sandro, ganito ka rin ba kabait? Siguro pinupunasan mo rin siya kapag lasing, no? Umirap lamang si Rachel. Sa laula yun kapag lasing. Umiihi kung saan na taga-amok. Kapag ganun siya, yung papa niya umaasikaso ng lahat. Kung di ka niya niloko, kung di niya tinakbo pera mo, tutuloy mo pa rin ba pagpapakasal sa kanya? Mukhang unti-unti nang nawawala ang epekto ng alak kay Marco. Gayunpaman, hindi sumama sa paglisan na espiritu ng alak ang inggit at selos sa puso nito. Di ko alam. Siguro oo. Lagpas 30 na ako na magkakilala kami, Marco. Wala lang siguro yun para sa'yo. Pero binala ko na maikasal at magka-baby agad. Kung magtatagal pa, maabutan ko kaya yung magiging apo ko. Makikita ko pa ba makapagtapos ng pag-aaral ang anak ko? Hindi lang naman tutungkol sa pag-ibig. Gusto ko lang maging planado at settled na ang buhay ko. Kung ganun, ba't di mo siya pinatawad? Kung hinayaan mo siya, baka may Rachel Jr. ka na. Napagtanto ko na hindi tama yung pag-iisip kong yon. Ayoko mabuhay na laging mapapaalalahanan ng walang hiyang mukha ni Sandro. Importante kung sino ang ama na magiging anak ko, no? Di pwedeng kung sino-sino lang dyan ang hahayaan kong bumuntis sa akin. Kaya wag mo na intindihin yon. Wala na siya. At mas naging wais na rin ako. Paano naging wais? Pinakinggan ko na ngayon ang puso ko. Makakampante lang ang utak ko kung nasa tamang tao na ako. Kaya Marco, I choose you. Agad na bumagsak ang balikat ng lalaki. Pinakawalan nito ang tensyon sa dibdib at masayang tumango. Di ko alam kung ba't ako nagsiselos. Sa taong wala naman na dito. Nandyan ka na, okay? Kahit pa magkaharap kami ng lalaking yun, wala ko ibang nararamdaman sa kanya kundi awa. I love you, and only you, Mr. Loan Shark. Maangas na pumorma si Marco. You just made a contract with me. Di ka na pwedeng umatras sa ugnayan natin, Rachel. Mahal din kita. At magpapakasal tayo bago matapos ang taon. Sounds good. Iimbitahan ko si Yumi at Tita Agnes.
Marami akong gustong gawin para maging extra special ang kasal natin. Everything you want. I will make it happen. Pangako ni Marco. Naging madali para kay Richelle na magtiwala agad kay Marco kahit paniloko siya ni Sandro. Nakasintahan niya rin ng 2 taon. Marami ang nagsasabi na dapat maging maingat siya pero wala sa tagal ng panahong pagkakakilala ang kapasidad ng tao na manloko at manggamit ng kapwa. Kung may masamang intensyon ng isa, kahit paggaano kayo katagal na mag-partner, babalik na dito oras na maharap sa kagipitan. Pinanghahawakan niya sa hakbang na ito. Walang iba kundi ang tiwala. Ang natutunan ni Richelle, huwag palagpasin ang maliliit na bagay sa isang relasyon. Ang supot na may maliit na butas, mas lalong masisira oras ang nilagyan ng mabigat na bagay sa loob. Katulad na lang kung paano ang simpleng kasinungalingan, unti-unting lalala hanggang sa mauwi sa pagtataksil kinalaunan. Karapatan ng tao na protektahan ang kanyang sarili laban sa masasamang elemento na gustong manakit sa kanya. Kaya hindi kalabisan ng maglalatag ng boundaries na hindi dapat bastusin ni numan. Dahil kung hindi natin ginagalang ang ating sarili, hindi rin tayo irerespeto ng mga taong nakapaligid sa atin. The End.